Magluluto muna tayo ng simpleng ulam, masarap na at budget friendly pa. Kaya tara na! Hi guys, panibagong araw, panibagong dagdag kaalaman na naman ang i-share natin. Dahil nung nakarang araw nagluto ako ng sinigang na hipon, akala ko sobrang dami kaya hindi ko nilahat. Kaya ngayon for today's video, para hindi masira yung leftover nating kangkong, gagawan ko nga ito ng remedyo para lutuin. Bali nakuha ko na nga pala yung leftover nating kangkong at kinuha ko na din yung parsley. Kumuha din tayo ng 2 pirasong itlog, tapos kumuha din tayo ng 1 buong bawang at 1 buong sibuyas. Dahil nakompleto ko na yung mga requirements natin, ay sisimulan ko na nga ito gagayat-gayatin. Dahil ang lulutuin natin ngayon ay tortang kangkong, kailangan lang natin hiwain ng maliliit itong sibuyas. Pagkatapos isunod na din natin yung bawang, same process lang din yung gagawin natin. Ayan, dahil nahiwa ko na yung bawang at sibuyas, isiset aside ko muna ito. Lalagay nga din pala ako ng parsley dito sa lulutuin kong tortang kangkong. Pero kung wala naman available, okay lang din naman kahit wala. At syempre hindi lang din puro kangkong, maghahalo din ako dito ng carrots. Tapos babalatan lang natin itong carrots gamit ang filler, pero bahala na kayo kung anong trip nyo. Hinati ko muna para magayat ko ng pa-slice, tapos gagayatin ko naman ito parang pangpansit. Bali 1 pirasong carrots lang yung ginayat ko, tamang tama lang ito sa 2 pirasong itlog at doon sa leftover nating kangkong. Bali hinugasan ko nga pala ulit yan para mawala yung amoy niya, ilang araw din kasi nakababad yan. Kumuha lang ako ng malalim na bowl para ipagsama-sama lahat ng mga sangkap. Pagkatapos natin mailagay yung mga gulay at yung mga pang-aroma, saka tayo maglalagay ng 2 pirasong itlog. Dahil hindi naman masyado marami yung gulay natin, ay all goods na yan. Pagkatapos mailagay yung itlog, ay maglalagay naman tayo dito ng harina. Bali 3 kutsaritang harina at 2 kutsaritang cornstarch lang ang inilagay ko. Pero kapag medyo marami ang lulutuin nyo, ay pwede nyo din damihan, depende sa inyo kung paano nyo tansyahin. Kasi sa akin tansya-tansya lang at wala nang sukat-sukat. At syempre maglalagay din tayo dito ng granules pangpalasa. Dahil gusto ko ng medyo may sipa, ay maglalagay ako dito ng hot paprika powder. Tapos ipamekos-mekos muna natin ito kay Insan na may kasamang tornado. Dahil nahirapan si Insan sa pagmekos-mekos, ay maglalagay ako dito ng kunting tubig, yung sakto lang at hindi sobrang dami. Ayan, dahil all goods na, ay magsasalang na tayo dito ng automatic nating lutuan. Bali papainitin ko muna yung kawali, saka ako maglalagay dito ng mantika. Pero kung nagmamadali kayo, kahit hindi nyo na din painitin, habang nagpapainit ako ng mantika, nag-iimot-imot muna ako dito sa gilid. Nag-iisip kasi ako ilang araw pa bago ang sahuran. Pagdating kasi ng sahod ay pangbayad na naman ang mga kautangan. Anyways, ay magluluto na nga tayo. Bali gumamit lang ako ng kutsara para matansya ko ang paglagay. Pero kung gusto nyo din naman ng malaking sandok, ay okay lang din naman, depende sa inyo yan. Ayan, dahil mabilis ang alalay at baliktaran, ay luto na agad. Kaya hahanguin na natin dyan sa kawali. Bali naglagay nga din pala ako ng tissue para ma-absorb niya yung excess na mantika. Bali konti nga lang din pala yung inilagay kong harina, kaya hindi siya masyadong crispy, pero all goods na din yan. Dahil gusto ko suka ang pangsawsawan, ay kumuha ako ng 2 pirasong pipino para gayatin. Tapos gayatin naman natin ito ng ganito kaliliit. Masarap din ito pang sawsawan sa fishbowl at sa kwek-kwek. At syempre maghihiwa din ako dito ng 1 buong sibuyas. Naalala ko nga nung bumibili ako ng fishbowl sa bangketa, sibuyas talaga ang inuuna ko. Masarap kasi papakin yung sibuyas, lalo na kapag maraming kasamang pipino. Ngayon naman ay maglalagay ako dito ng kunting suka. At syempre para maging malasa, ay maglalagay tayo dito ng pamintang durog, yung tipong aatsingin ka. At syempre maglalagay din tayo dito ng kunting asin at kunting asukal pang balanse. Pagkatapos timplahin lang natin kung tama lang ba ang lasa. Ayan, dahil all goods na at quality sa sarap, ay titikman na natin yan. Kung hindi pa nga pala kayo kumakain, tara samahan nyo ko, kain po tayo. Dahil tapos na naman ang 1 buong araw sa paggawa ng content, paki-like, share, comment kung hanggang saan umabot ang video natin. Baka umabot na ito sa Mars. Dito ko na nga din pala tatapusin ang mini vlog natin. Hanggang sa muli, thank you for watching. God bless po sa inyong lahat. Bye bye, love you, mamwa, chup chup chup.